Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Crypto Gamers, Cyrus David Cortez, Julius Sancha, at Edwin Natividad, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 481. Matapos makita si Dariel na nakaluhod sa lupa, sinampal ang sarili sa mukha at gumapang. Ang karamihan ng tao ay biglang natagpuan ang kanilang sarili na lumalaki ng maluwag sa pagkabigla, at ito ay mahirap na huminga. Napatingin ang lahat kay Harvey na may curious at awkward na expression. Akala nila noong una ay isa lamang siyang walang kwentang dumi na madudurog kaagad. Akala nila ay mawawala ang buhay niya, kasama ang babaeng mahal niya. Gayunpaman, walang sino man ang nag-isip na magagawa niyang hindi igalang ang lahat ng ganoon kadali. Nakaluhod na si Dariel sa lupa, halos umabot na sa puntong tatahol na siya na parang aso. Ito ay isang katawa-tawa na tanawin. Takot na takot ang magandang waitress, na kanina pa noon naging saplada, kaya hindi siya naglakas loob na humagulgol. Hindi siya makapaniwala na matatakot si Dariel sa isang solong probinsyano ng bansa. Anong nangyari? Ano ang ibig sabihin ng card? May karapatan talaga siyang paluhudan si Dariel. Namula ang mukha ni Mandy, at tumingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ayos lang, Harvey. He's apologized anyway, bulong niya. This isn't enough, mahinahong sagot ni Harvey. Kung may nakilala siyang iba ngayon, sa tingin mo paano niya pakikitunguhan ang taong iyon? Bigla siyang naghagis ng kutsilyo sa lupa. Ikaw ba mismo ang gagawa? O gusto mong gawin ko ito para sa iyo? Nanigas ang mga mata ni Dariel nang makita ang kutsilyong nasa harapan niya. Itinaas niya ang kanyang ulo, at tumingin kay Harvey na may mga nakakagat ng ngipin. Wala kang kailangang gawin, sir. Ako mismo ang gagawa. Pagkasabi niyon, kinuha ni Dariel ang kutsilyo bago itinapat sa kamay niya. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Laking gulat ng mga tao sa paligid niya. Walang inaasahan na mangyayari ito. Hindi lang madaling nadurog ni Harvey si Dariel, pero nag-alok din siya sa huli. Tahimik na tinignan ni Harvey si Dariel, saka tinadyakan ang paa, basagin. Nabali sa kalahati ang tinusok na kamay ni Dariel, at nanginginig siya sa sakit, ngunit walang lakas ng loob na gumawa ng anuman tungkol dito. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Harvey, at walang bakas ng pagsisisi sa mukha niya. Alam niyang tatapakan siya ni Dariel kung ordinaryong tao lang siya, at haantong siya sa kakilakilabot. Sasamantalahin rin ang kanyang babae. Dahil sa lahat ng ito, walang balak magpighil si Harvey. Doon lang matututunan ni Dariel kung paano rumspeto. Doon lang malalaman ni Dariel na huwag mang samantala sa mga tao. Nawala ang natitirang galit ni Dariel nang tinapakan ni Harvey ang kanyang kamay. Ito ang katotohanan, alam ni Dariel na hindi niya kayang makipaglaban kay Harvey. Habang nakatingin siya sa likuran ni na Harvey at Mandy, napuno siya ng takot, at natuwa siya na parabang nakaligtas siya sa isang sakuna. Sa buong buhay niya, naging bangungot niya si Harvey. Pagkalabas ng restaurant, isasama na lang ni Mandy si Harvey sa birthday banquet ni Cynthia. Gayunpaman, biglang tumunog ang kanyang telepono, at kailangan niyang dumalo sa isang emergency meeting. Balak ni Harvey na pumunta sa shopping mall para kumuha ng regalo kay Cynthia. Sa sandaling ito, si Dariel ay natitisod na may dalang isang napakagandang kahon ng regalo. I'm sorry, Sir York. Narito ang isang maliit na regalo. Mangyaring tanggapin ito. Hindi siya nakaramdam ng ligtas nang umalis si Harvey sa restaurant. Kaya, gusto niyang bigyan ng mahal na regalo si Harvey mula sa pamilya Patel, at umaasang kukuhanin ito ni Harvey. Bahagyang tumingin si Harvey kay Dariel, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, iyon lang ba? Saglit na natigilan si Dariel, at nang sumunod na sandali ay nagngangalit siya, inilagay niya ang mga susi ng kotse ng Porsche sa kahon ng regalo, at mahinang sinabi, Sir York, kahapon ko lang nabili ang aking Porsche. Sa tingin ko ngayon ka lang dumating sa Golden Sands, kaya malamang wala kang sasakyan. Maaari mong kunin ang kotse na ito at e-drive ito, huwag ka nang maging magalang sa akin. Ito rin ang numero ng telepono ko,
kung may pakinabang man ito sa aking kapatid sa hinaharap, basta't tawagan mo lang ako, kahit maghugas ng inidoro at magwalas ng kalye, gagawin ko ito. Ibinigay ni Daryl ang lahat ng gamit kay Harvey York at saka tumakas, at nagmamadaling umalis. Tiningnan ni Harvey York ang bagay na nasa kamay niya, ngumiti ngunit hindi tumutol. Tiningnan niya ang oras at bibilhan niya si Cynthia Zimmer ng birthday gift. Ngunit matapos buksan ang kahon ng regalo na ibinigay ni Daryl, muling nagliwanag ang kanyang mga mata. Mukhang hindi na kailangang bumili ng mga regalo, ito ay tama. Nang maglaon, pinaandar ni Harvey ang kanyang bagong Porsche sa mga tarangkahan ng Western Restaurant sa ibaba ng Golden Sands Shopping Center. Ang lugar na ito ang venue para sa birthday party ni Cynthia Zimmer. Walang oras na basahin ang mga mensaheng sinimulang ipadala ni Cynthia 10 minuto na ang nakalipas, mabilis na naglakad si Harvey patungo sa entrance ng restaurant. Sa pag-iisip sa mga naunang reklamo ni Cynthia, napabilis lang ni Harvey ang kanyang paglalakad. Napakabuti ng hipag na ito sa kanyang sarili, kaya hindi siya maaaring malate sa pambihirang birthday party na ito. Nang maisip ito ni Harvey, at dumating siya sa main entrance ng restaurant. Sa sandaling ito, nagkaroon ng pagsabog ng tagay sa restaurant. Tumangala si Harvey at nakita niya na ang orihinal na nakaistilong western na kainan ay naging isang dagat ng mga bulaklak at lobo. Isang malaking grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang kusang pumila, bawat isa ay may hawak na isang kumikinang na bungkus ng mga rosas sa kanilang mga kamay, na nagniningning. Sa tuktok ng karamihan, makikita rin ang isang batang figura, na matangkad at gwapo, na may sariling kamahalan. Ang pinakamahalaga ay mayroon siyang isang uri ng aura na dumikit sa kanya, at siya ay mukhang napaka-fashion, tulad ng opa sa mga serye sa TV. Sa harap ng kabataang ito, medyo nahihiya at pangit ang itsura ni Cynthia Zimmer. Naintindihan ni Harvey kung bakit patuloy na nagte-text si Cynthia sa kanyang sarili. Ang isang magandang birthday party ay nagiging isang malaking eksena sa pagtatapat. As far as my sister-in-law's character is concerned, it is already a kindness for the other party to escape. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang binata na sumenyas. Maya-maya lang, nakita niyang nakapila ang mga kabataang lalaki at babae, at pawang nagbubukas ng maliliit na kahon ng nagniningning na mga rosas. Sa loob ng maliit na kahon, isang nakakalasing na liwanag ang kumikislap, nakasisilaw at nakasisilaw na brilyante. 49, tig-1 carat, napakahalaga. Maraming babae ang nagsisigawan, at nadama ng lahat na ang eksenang ito ay romantiko at maluho. 49 na diamante, 1 carat bawat isa, na may kabuuang hindi bababa sa 1,000,000. Masyadong matapang ang binatang ito. Masyadong romantic. Kilala mo ba kung sino itong mayamang binata? Anak siya ng chairman ng Deep Sky Corporation, si Weston Miller. Ang isang katulad niya ay higit na nangangailangan ng pera. Nakilala ng isang naruroon ang pagkakakilanlan ng kabataan, at agad na napasigaw. Ang Deep Sky Corporation sa Golden Sands ay maaaring hindi maituturing na nangungunang grupo sa bansa, ngunit mayroon itong tinatayang kapital na 10 bilyon, na maaaring ituring bilang isang lokal na higanti. At si Weston Miller, bilang prinsipe ng Deep Sky Group, ay may kaunting yaman. Isang malaking karangalan ang maging babaeng gusto niya. Si Weston ay kaunibersidad ni Cynthia. Gayunpaman, siya ay napakamahiyain noon at hindi lumalapit sa kanya. Nang marating niya ang Golden Sands, nagkataon na doon nag-birthday si Cynthia. Matapos makatanggap ng imbitasyon, alam ni Weston na dumating na ang kanyang pagkakataon. Kaya naman, binalak niyang pilitin ang babaeng matagal na niyang pinagnanasaan sa kanyang mga bisig. Pagkatapos noon, kasaysayan na ang lahat, ang mga hiyawan at tagay sa paligid ay nagdulot sa kanya ng pangangati ng kumpiyansa. Natitiyak ni Weston na walang babae ang makakalaban sa gayong romantikong tanawin, lalo na pagkatapos na ipakita ang kanyang hindi kapani-paniwalang kayamanan. Kahit si Cynthia, na mukhang nagmula sa isa sa nangungunang 10 pamilya, ay hindi matatanggihan ang gayong engranding panukala.
May gusto akong sabihin sa iyo simula pa noong university mate tayo, Cynthia. May hawak na bouquet of roses si Weston sa harap ni Cynthia, desidido ang ekspresyon ng mukha nito. May iba pang plano ang tadhana. Noong may sasabihin sana ako, umalis ka sa Buckwood. Salamat at natali tayo sa isang pulang sinulid. Nagawa nating mabangga ang isa't isa sa Golden Sands. Si Weston ay napuno ng nag-aalab na pagnanasa, at may pananabik sa kanyang mukha. Siyempre, akala ng crowd na in love lang siya, hindi maiwasan ng lahat na humanga sa lalaki. Naniniwala sila na ang dalawa ay isang match made in heaven. Naisip nila na ang isang tulad ni Cynthia lamang ang karapat-dapat sa pagmamahal ni Weston. Ang mga babaeng interesado kay Weston ay nagpapakita ng malungkot na tingin. Bagamat napakaraming magagandang babae, kulang na lang ang mayayamang young masters na matitira. Isang babaeng kamukha ni Weston ang naglakad papunta kay Cynthia at niyakap si Cynthia. Napakapalad mo, Cynthia. Ang aking kapatid ay hindi kailanman naging ganito kabait sa isang babae. Ngunit mula nang makita kanya, araw at gabi ka na niyang iniisip. Dapat mong suklian ang kanyang nararamdaman. Walang imek si Harvey habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Hindi siya nagmamadali kung tutuusin, masama kung magkagusto talaga si Cynthia sa lalaki. Siyempre, kung hindi siya nasisiyahan kay Weston. Pagkatapos ay hindi papayagan ni Harvey ang ilang random na estranghero na guluhin ang kanyang hipag. Sa ilalim ng tingin ng mga tao, ipinatong ni Weston ang kanyang tuhod sa harap ni Cynthia, hawak pa rin ang bouquet ng mga bulaklak. Mula nang makita-kita sa Buckwood University, nasa iyo na ang lahat ng atensyon ko. Pumunta ka sa Mordo pagkatapos noon, pero alam mo ba? Iniwan ka ng puso ko at hinahanap palagi. Alam mo ba kung gaano ako kasaya nang makuha ang iyong imbitasyon dito? Pinasaya mo ako, sigurado ako dyan. Please, Cynthia, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pinakitaan siya ni Weston ng isang emosyonal na tingin. Sabihin mo lang oo, at bibigyan kita ng kaligayahan. Sisiguraduhin ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Naghiyawan sa pananabik ang mga babae matapos marinig ang madamdaming salita ni Weston. Sa mga mata ng lahat siya ay isang nangingibabaw ngunit romantikong mayamang tagapagmana. Bago pa man makasagot si Cynthia, sabay-sabay na napasigaw ang lahat sa kanya. Say yes, Cynthia. Sabihin mong oo. Sabihin mong oo. Weston, salamat sa lahat ng ginawa mo ngayon. Ang magandang mukha ni Cynthia ay malamig sa sandaling ito, ang pinakaayaw niya ay ang pagtrato sa kanya ng ganito. Parang gusto siyang kidnapin. Sa makatuwid, para kay Weston, na dumating sa birthday party at misteryosong umamin, wala siyang anumang magandang intensyon. Weston, dapat mong ibigay ang mga bagay na ito sa babaeng mahal mo. Maingat na nagsalita si Cynthia, upang hindi magkaroon ng pagkakataon si Weston na ipagpatuloy ang paksa. May iniibig na ako, kaya hindi tayo compatible. Bagamat napakabuti ng kalagayan ni Weston, siya ay matangkad at gwapo. Ngunit si Cynthia Zimmer ay mayroon ng isang tao sa kanyang puso, kaya't hindi niya kayang tanggapin ang sinuman. Ang magandang mukha ng kapatid ni Weston, si Gisela, ay nagbago sa sandaling ito, at sabik niyang sinabi, Cynthia. Hindi mo ito magagawa sabihin ang mga salitang ito para tanggihan ang kapatid ko dahil lang sa nahihiya ka. Mamimiss mo ang ganoong pagkakataon, at hindi ka na makakatagpo ng gayong mabuting tao sa iyong buhay. Mahinahong sinabi ni Weston, Cynthia, huwag kang mahiya, ikaw paano magkakaroon ng lalaking magugustuhan mo. Kahit na mayroon, ang taong ito ay maaari lamang maging akin, ako lamang ang karapat-dapat sa iyo. Kaya huwag mo akong tanggihan, okay? Sumimangot si Cynthia at sinabing, Weston, inuulit ko, ordinaryong magkaklase lang tayo. At may iniibig na ako. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang aking kaarawan. Angkop lang para sa iyo na pumunta dito para sa aking kaarawan. Ngumiti si Weston, at hindi nakipag-kompromiso dahil sa mga salita ni Cynthia. Cynthia, dahil birthday mo ngayon, aaminin ko sa publiko. Dahil, mapapatunayan nito na gusto talaga kita. At ako ang pinakamagandang regalo sa kaarawan na ibinigay sa iyo ng Diyos.
Kapag magde-date na tayo, magiging atin na ang Deep Sky Group. Pagkatapos nating ikasal, maaari na akong umuwi at maging isang house husband, na dinadala ang lahat ng miyembro ng Deep Sky Group sa unahan. Iiwan kita para asikasuhin ang bilyon-bilyong asset, okay. Nagulat na naman ang lahat ng marinig ang mga salitang iyon. Mahal na mahal din niyang Master Miller ang babaeng ito. Para sa kanya, kaya niyang ibigay ang kanyang 10 bilyong net worth, at handa siyang maging asawa sa bahay. Ilang lalaki lang sa oras ang makakagawa nito sa isang babae. Tuwang-tuwa si Gisela kaya napaiyak siya noon. Cynthia, napakaswerte mo. Iniligtas mo talaga ang Milky Way sa iyong huling buhay. Oo, para makuha ang pagmamahal niyang Master Miller, mula ngayon ay makikilala ka na sa Golden Sands. E pangako mo sa kanya, hindi, pakasalan mo siya. Nagpalakpakan din ang ibang mga alagad at sinabi ng malakas, oo, pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Tumigil si Cynthia, at pagkatapos ay taimtim na sinabi. Weston, hindi mo ba naiintindihan ang mga salita ng mga tao? Mayroon na akong iniibig, at hindi kita mahal. Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod na siya at aalis. Ngunit sa oras na ito, ilang lalaking nakasot ang lumabas, na humarang sa daan ni Cynthia. Ang eksenang ito ay lalong nagpapangit sa mukha ni Cynthia Zimmer. Weston, anong ibig mong sabihin? Pipilitin mo ba ako? Ngumiti si Weston, at kumaway sa lalaking nakasuot ng suit at sinabing, pumunta lang kayo sa gate at magbantay. Ito ang birthday party ng pinakamamahal kong si Cynthia, at ito ang pinaka-romantic sa buhay niya. Ngayong araw, at sa mga susunod. Paano kayo lumabas para gumawa ng masamang eksena? Ilang lalaking nakasot ang nanunuya nang marinig nila ang mga salita, at pagkatapos ay umatras sa pasukan ng bulwagan, at biglang nanlamig ang mukha ni Cynthia Zimmer. Hindi niya maisip na napakawalang hiya ni Weston. Kabanata 485. Kumunat ang noo ni Harvey na nanunood at humakbang pasulong. Tinanggihan ni Cynthia ang pag-ibig ni Weston, ngunit pinilit pa rin siya na tanggapin ito. Bilang kanyang bayaw, hindi basta-basta mapapayagan ni Harvey na mangyari ito. Saktong paghakbang niya ay nilapitan siya ng mga lalaking nakasuot na humaharang kay Cynthia. Isang 6 na talampakan at 2 matangkad na lalaki ang sumukat kay Harvey bago siya napabulalas ng malamig. Hindi mo ba nakikita si Mr. Miller na nagdedeklara ng kanyang pagmamahal? Bawal pumasok ang mga estranghero. Itinulak ng lalaki si Harvey sa isang tabi, itinaboy siya. Kapatid ko si Cynthia, anong karapatan mo para ilayo ako dito? Tumango si Harvey. Kapatid, napangisi ang lalaki. Wala akong pakialam kung sino ka, pero bawal ka pa rin pumasok. Maliban na lang kung makuha ni Mr. Miller ang gusto niya, walang sino man ang pinapayagang sirain ang kanyang palabas. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Move, malamig niyang utos. Oh, galit ka ba? Mukhang hindi kanya kapatid, kundi ang kanyang kasintahan. Nahihiya ka ba kapag ang babaeng mahal mo ay hinahabol ng iba? Nakuha ba ang iyong dignidad na nadungisan? Binaril ng lalaki si Harvey ng nakakasilaw na tingin. Walang silbi. Kung naiinis ka dito, iuntog mo ang iyong ulo sa pader o kung ano pa man. Itigil ang pagsisikap na maging sanhi ng gulo dito. Bilang pinuno ng pangkat ng seguridad ng Deep Sky Corporation, ang lalaki ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Binigyan siya ni Weston ng misyon ngayon, at iyon ay upang maiwasan ang lahat sa labas ng restaurant. Ginagawa niya ang lahat para magampanan ang kanyang tungkulin. Matapos marinig ang usapan, nagpalitan ng ngisi ang iba pang lalaki. Judging from how Harvey was, they thought that he was the person that Cynthia mentions. They were at halos siguradong magkasama din sina Harvey at Cynthia. Isang walang kapangyarihang lalaki na tulad nito, sinasamantala ng ibang lalaki ang kanyang babae. Meron bang mas exciting na palabas kaysa dito? Kumunat ang noo ni Harvey. Tumabi ka. Ulit niya, this time mas mabagal. Ha, hindi mo ba ako naiintindihan? Pinandilatan ng security team leader si Harvey. Sabi ko sa'yo, may ginagawa ngayon si Mr. Miller.
Itigil mo na ang pagtatangkang manggulo. Maaari kang pumasok kapag nakuha na niya ang babae. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Binuksan ng pinuno ng pangkat ng seguridad ang kanyang mga daliri, isang nagbabantang tingin sa kanyang mukha. Sampal. Gayunpaman, hindi na mapakali si Harvey na magsalita pa. Agad niyang tinabi ang lalaki gamit ang likod ng palad. Sampal, sampal. Inikat niya ang palad niya pagkatapos noon. Ang natitirang mga security guard ay nakahiga sa lupa, paralisado. Lahat sila ay nanginginig na walang katapusan, nawalan ng lakas para makapagbitaw ng isang salita. Hindi nila akalain na ang isang mukhang ordinaryong lalaki ay magiging sobrang kahanga-hanga at ilalabas sila ng isa-isang sampal. Napuno sila ng kawalang paniwala. Sinipa sila ni Harvey sa isang tabi ng walang pag-aalinlangan at humakbang pa pasok sa restaurant. Sa sandaling iyon, ang kaarawan ay napuno ng malakas at walang kaalam-alam na tagay. Hindi pinansin ni Weston ang pagtanggi ni Cynthia at patuloy na sumigaw. Sabihin mo lang, Cynthia. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing oo. Ang tuhod ni Weston ay matatag na nakatanim sa lupa. Siya ay may isang taos puso at mapagmahal na hitsura sa kanyang mukha, na parang gagawin niya ang lahat para sa pag-ibig. Para siyang sasampa sa ulo kapag hindi tinanggap ni Cynthia ang proposal niya. Tanggapin mo na ang proposal niya, Cynthia. Ano pang hinihintay mo? Oo. Si Mr. Miller ay nakaluhod ng napakatagal. Paano kung magsimulang mabali ang kanyang mga tuhod? Wala ka bang kahihiyan o ano? Bakit ka pa nagpapakipot? Aakuin mo ba ang responsibilidad kung masaktan si Mr. Miller dahil sa iyo? Basahin mo ang kwarto. Sapat na. Ang mga babae ay todo saway at sinisigawan si Cynthia, sa pag-aakalang isa lang itong ignorante na maliit na brat. Napakarangal na mag-propose si Mr. Miller. How dare she keep rejecting him? Kung ang mga babae ang ni-propose, naihanda na sana nila ang kanilang katawan noon. After all the heckling, medyo namutla ang mukha ni Cynthia. Marami na siyang nakitang mayayamang young masters, nagkaroon ng maraming mga tao na tumigil sa wala upang ituloy siya rin. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang walang hiyang katulad ni Weston. Sa katunayan, ginamit niya ang kanyang relasyon bilang isang university mate para pilitin si Cynthia, at pinagalitan pa siya ng mga kaibigan niya. Ang impresyon ni Cynthia kay Weston ay lalong lumala. Para matulungan si Weston na maka-score sa babae ng kanyang buhay at kumapit ang Deep Sky Corporation sa pamilya G ng Mordo. Ibinigay ni Gisela ang lahat sa kanya. Tanggapin mo na ang proposal niya, Cynthia. Huwag ka nang mahiya. Binigyan niya ng ilang tingin ang mga babaeng nakapaligid sa kanya para mapilitan pa si Cynthia. Naniniwala sila na sasapat na ang panggigipit, sa isang bagitong babaeng tulad ni Cynthia ay susuko kahit na ano. Pagkatapos ng lahat, ang kapatid ni Gisela ay napakahusay na tao. Alam na alam ng lahat kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, dahan-daang naglakad si Harvey patungo kay Cynthia na may ngiti sa labi. Sorry late ako, Cynthia. Tumingin si Cynthia sa kanyang likuran, lumuwag ang buong katawan niya. Late ka, sigaw niya. Hindi nag-reply si Harvey kahit isang dosenang texts na niya. Dahil doon, naisip niyang hindi na siya darating. Nang makita niya ang mukha ng kanyang bayaw, isang malaking buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Matapos makita ang isang random na estranghero na naglalakad patungo kay Cynthia at nakikipag-usap sa kanya. Natigilan sina Weston at Gisela, hindi alam ng dalawa kung ano ang ginagawa ng mga security guard, at kung bakit nila pinayagan na may pumasok. Napangiti si Harvey, hindi ako nahuli, nasa labas ako buong oras. Kung hindi ko titingnang mabuti, hindi ko alam na may isang taong walang kahihiyan. Napangisi si Cynthia. Sinasabi mo sa akin na nanunood ka ng palabas sa labas. Ikaw ang humarap sa gulo na ito. Wala akong pakialam. Don't worry, I will, mahinahong sagot ni Harvey. Siya ay bayaw lamang ni Cynthia, ngunit hindi siya tatayo at panoorin itong nagdurusa. Natigilan si Cynthia matapos marinig ang mga salita ni Harvey, at hindi niya alam kung paano magre-react.
alam niyang may mga damdaming hindi dapat naruroon sa simula pa lamang. Gayunpaman, ang pag-iral ni Harvey ay nagparamdam sa kanya na ligtas at nagbigay sa kanya ng ginhawa. Oh, hindi ito ang taong mahal mo ngayon, di ba? Mukhang napakamura niya. Siya ay isang probinsyano ng bansa. Sigurado ako diyan. Ang ganda mong babae, Cynthia. Dapat humanap ka ng taong worth your time. Bakit mo ibababa ang iyong sarili para makasama ang isang mukhang walang kwentang probinsyano na tulad niya? Habang buhay mo ay magdurusa ka sa karumihang ito. Hindi ka magiging masaya kahit kailan. Oo, napakagwapo at mayaman ni Mr. Miller. Taos-puso ka rin niyang minamahal. Ikaw dapat ay pinarangalan. Ang karamihan ay nagchichismisa na parang isang bagyo, at natural na ginagawa nila ang kanilang makakaya upang manindigan para kay Weston. Pagkatapos ng lahat, ang pag-ibig sa walang kabuluhan ay likas na katangian ng mundo sa panahon ngayon. Ang mga magagandang babae ay nanlilisik ng masama kay Harvey. How dare na ipaglaban ng lalaking ito si Weston para sa isang babae? Alam ba niya ang kanyang limitasyon? Matapos makita ang isang random na estranghero na nagpakita na todo lovely-dovey kay Cynthia, nabaling ang tingin ni Weston na nanunuya. Agad siyang naglabas ng tseke at nagsulat ng ilang numero dito, pagkatapos ay inihagis sa mesa. Narito ang $1.5 milyong. Ang isang probinsyano na tulad mo ay hindi makakakuha ng perang ito sa iyong buhay. Kunin mo at iwan mo ang babae ko. Isang mapagpasya at mapagbigay na hakbang. Sapat na ang mga kilos ni Weston para pasayahin siya ng mga babae doon. Pareho silang natakot at nasasabik noong panahong iyon, na hindi nila maiwasang magpantasya sa kanilang sarili na nasa ganoong posisyon. Sampal, ganun din ang ginawa ni Harvey, na inilabas niya ang sariling tseke at sinampal ito sa mukha ni Weston. Narito ang 15 milyon. Umalis ka na dito. 15 milyon. Gusto niyang umalis si Weston. Natigilan ang lahat, at napuno sila ng hindi makapaniwala nang tumingin sila kay Harvey. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan nila si Weston na kumukuha ng $1.5 milyong ng madali. Siya ay anak ng chairman ng Deep Sky Corporation. Natural lang sa kanya ang pagiging mayaman. Gayunpaman, walang inaasahan na ibibigay ni Harvey ang ganoong kalaking pera para makaalis si Weston. Si Weston ay lubos na napahiya sa harap ng lahat. Malamig na tumawa si Gisela sa nakita. Tingnan mo ang sarili mo. I bet hindi lalagpas ng $100 ang buong outfit mo. At gayunpaman, 15 milyon ang hinuhugot mo. Ha! Kung makukuha mo ako ng $150, pabayaan ang 15 milyon, kukunin ko. Pinutol siya ni Harvey. Lumuhad ka at tatawagin mo akong daddy. Malamig na tumawa si Gisela. Halika na, ipakita mo sa akin ang pera mo. Kung gagawin mo, gagawin ko iyon. Pero kung hindi mo kaya, ikaw ang luluhod. Mabilis na natauhan si Weston nang magsimulang magtalo ang kanyang kapatid at si Harvey. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, anak, sabi niya pagkatapos tumawa ng malamig. Pero anong karapatan mong ipagmalaki ang pera mo sa harap ko? Ibigay mo sa akin ang iyong pangalan. Gusto kong makita kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kumilos sa ganitong paraan. Huwag kang mag-alala, hindi ko tinatanong ang pangalan mo dahil natatakot ako. Iniisip ko lang na ang isang tulad mo ay walang karapatang sumalungat sa akin. Walang kwenta kung durugan kita. Napagpasyahan kong durugan din ang buong pamilya mo. Ano, hindi ka aalis na may dalang pera? Tanong ni Harvey na may inis na ekspresyon. Napangisi si Weston. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Kahit na may karapatan kang hamanin ako, sa tingin mo ba ay makakakuha ka ng ganito kalaking pera sa simula pa lang? Si Gisela at lahat ng iba pang mga kababaihan doon ay humagalpak ng tawa, na akala nila natural lang na nambobola lang si Harvey. Ang isang probinsyano ay hindi makakakuha ng ganito kalaking pera. We'd be none the wiser until someone check on his bank account, anyway. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Sabihin mo lang kung aalis ka na may dalang pera o hindi. Malamig na bulalas ni Harvey. Sabihin mo sa akin kung titigil ka sa panggigipit kay Cynthia o hindi. Sino ka ba talaga, bastard ka? Galit na ungol ni Gisela. Hindi mo ba kilala kung sino ang kapatid ko? How dare you challenge him like this? Napangiti si Weston, gusto mo ba talagang kalabanan ako? Naturally, hindi siya naniniwala na talagang may ganoong kalaking pera si Harvey. Kahit na ginawa ni Harvey, hindi ito tatanggapin ni Weston kahit anong mangyari. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang misyon ay hindi lamang makakuha ng isang magandang babae sa kanyang mga bisig. Nilalayo niya ang pamilya Jean ng Mordo, ang mismong pamilya sa likod ni Cynthia. Gayunpaman, nagpasya si Harvey na gusto niyang ganap na isuko ni Weston ang ideyang iyon. Wala akong pakialam kung gusto mo ng pera o hindi. Kung patuloy mong hinaharas si Cynthia, hindi ako papayag dito, babala niya sa isang malamig na sulyap. Banta ba iyon? Napangisi si Weston. Gawin mong malaman kung sino ako. How dare you fight me for a woman? Anak ako ng chairman ng Deep Sky Corporation. Ang aking pamilya ay may bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian. Oo, I'm Cynthia's lover, ganti agad ni Harvey. Nakapasok ako sa Northwest University sa edad na 18. Nakatanggap ako ng 2 degree sa edad na 21. Naging PhD mula sa Bladford University ng Empire sa edad na 24. Ako ang manliligaw ni Cynthia. Anak ako ng chairman ng Deep Sky Corporation. Mayroon akong 18 negosyo sa ilalim ng aking pangalan, at lahat sila sa buong mundo. Ako ang manliligaw ni Cynthia. Ang mga salita ni Weston ay lubhang mabangis at nangingibabaw. Gayunpaman, pinigilan ng pagkakalmado ni Harvey si Weston nang walang labis na pagsisikap, at siya ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo nang makita ang kalmadong tingin sa mukha ni Harvey. Kahit na manliligaw ka ni Cynthia, siguradong ilalayo kita sa kanya. Bulalas ni Weston, inilabas ang kanyang trump card. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumulag agad sa buong lugar. Isang pigeon egg ring na hindi bababa sa 10 carats ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang brilyante ay kulay rosas, na matingkad at makulay ang mga ilaw na dumadaan dito na nagpapakita ng mahal nitong halaga. Hingal na hingal ang mga babae, ang kanilang mga mata ngayon ay ganap na nakadikit sa singsing. Kung tutusin, kahit sinong babae ay manabik sa ganoong bagay. Ang mga diamante ay walang hanggan, at ang isang piraso ay maaaring maipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Cynthia, ito ang maalamat na Crimson Love. Ang pinakamalakas na brilyante na makikita mo sa Dark Island. Sapat na ito para kumatawan sa pagmamahal ko sa iyo. Hindi pinansin ni Weston si Harvey at tumingin sa mga mata ni Cynthia na may nag-aalab na pagnanasa. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Cynthia. Habang nakakunot ang noo ni Cynthia, humakbang pasulong si Harvey at kinuha ang inaakalang napakahalagang brilyante mula sa kamay ni Weston. Tinatawag mo itong diamante. Hamalakhak si Harvey. Bastard ka. How dare you touch it gamit ang maruruming kamay mo? Si Weston ay lubos na nagalit sa mga walang hiya na aksyon ni Harvey. Milyon ang halaga ng bagay na ito. Ang isang maliit na pritong tulad mo ay walang karapatang hawakan ito. Ibalik mo yan. Dinudungisan mo ito ng mga daliri mo. Napangiti ng mahina si Harvey. Ngayon na talaga, sabi niya habang hawak ang Crimson Love. Sa tingin mo milyon-milyon ang halaga nito. Tiyak na mukhang isang butil ng salamin sa akin. Tingnan mo itong probinsyano, ni hindi mo makikilala ang isang brilyante sa isang butil ng salamin. Inis na pinandilatan ni Weston si Harvey. Ang mga brilyante ang pinakamalakas na sangkap sa Earth. Ang pag-ibig ko lang ang makakapag, ganun ba? Bago pa man matapos magsalita si Weston ay agad siyang pinutol ni Harvey sa pamamagitan ng bahagyang pagkurot sa kanya nang magkadikit ang mga daliri. Nagkaroon ng malakas na kaluskos, at ang brilyante ay naging alikabok bago dumausdas sa mga daliri ni Harvey. Nakangiting naglabas ng wet wipe si Harvey. Ito lang ang kaya ng pagmamahal mo. Natahimik ang karamihan, hindi nila alam kung ano ang mararamdaman sa kanilang nakita.
Normally speaking, hindi madudurog ang brilyante kahit paulit-ulit itong emartilyo. Yung brilyante ba talaga ay glass bead lang? Gayunpaman, kailangan mo ng ilang kahanga-hangang talento para maging alikabok yun. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin sa mga mata ni Harvey nang may takot. Gayunpaman, si Cynthia lamang ang nakakaalam ng mga kakayahan ng kanyang bayaw. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Gusto ni Weston na pilitin si Cynthia na tanggapin ang kanyang panukala, gamit ang moral na batayan. Gayunpaman, patuloy siyang hindi nirerespeto ni Harvey. Napakagandang pagpapakita ng lakas. Pinagsalikop ni Harvey ang kanyang mga kamay upang alisin ang alikabok. Kasabay nito, hindi niya binigyan ng oras si Weston para mag-react. Mr. Miller, hindi ko alam kung gaano karaming pera ang ginamit mo para bilhin ang lahat ng ito. Ngunit masasabi ng lahat na ito ay malinaw na isang hindi magandang kalidad na butil ng salamin. Alinman sa iyo ay sapat na pipi na hindi mo masabi ang isang tunay na brilyante mula sa isang peke, kahit bilang isang Bladeford University graduate. O sinasadya mong linlangin si Cynthia para mahulog sa iyo. Kahit anong dahilan, hindi ka karapat-dapat na makasama si Cynthia. Wala kang karapatan na ituloy siya sa simula pa lang. Kaya umalis ka na dito. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, si Weston ay napuno ng takot at galit. Maliban sa napahiya siya, binili niya talaga ang Crimson Love sa cash at talagang pinaghirapan niya. At gayunpaman, nadurog ito sa alikabok sa mga kamay ni Harvey ng ganoon kadali. Sumasakit ang kanyang puso hanggang sa hindi na siya makahinga, at siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi siya makapaniwala na bibentahan siya ng nagbibenta ng peke. Kung tutuusin, matagal na silang nagtutulungan. Ngunit kung totoo ito, paano nagawang durugan ni Harvey ang brilyante ng ganoon kadali? Hindi makahinga si Gisela nang makita niyang durog-durog ang napakahalagang brilyante ng kanyang kapatid. Siya ay humakbang pasulong na may galit na galit sa kanyang mukha at sumigaw. Ang lakas ng loob mong durugan ang brilyante ng aking kapatid, bastard ka. Kailangan mong pagbayaran ito. Hindi ko ito madudurog kung ito ay isang aktwal na brilyante, bagaman, mahinahong sagot ni Harvey. Dapat magpasalamat sa akin ang kapatid mo. Naloko siya ng lubusan. Dapat ay lumuhad siya sa harap ko bilang pasasalamat sa pagpapaalam sa kanya, hindi ba? Ikaw, si Gisela ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo, gayunpaman, kung nadurog ni Harvey ang brilyante ng ganoon kadali, maaari lamang itong mga hulugan na peke ang brilyante. Hindi lamang iyon, ang kalidad nito ay napakahina na hindi ito maihahambing sa ordinaryong salamin. Napakatanga ng kapatid niya. Matagal na siyang nakatago sa dilim. Kabanata 4:9. Naikuyom ng mahigpit ni Weston ang kanyang kamao, at gusto niyang manligaw, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin para dito. Huminga siya ng malalim para pakalmihan ang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang isang piling tao na tulad niya ay hindi dapat ma-provoke ng isang probinsyanong si Harvey. Mr. Miller, tama ba? Habang nandito ang lahat, dapat kitang babalaan. Hindi mahalaga kung single o taken si Cynthia. Hindi mo siya makukuha kung patuloy mo siyang pipilitin ng ganito. Mas mabuting layuan mo na siya simula ngayon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Humakbang pasulong si Harvey bago malamig na tinitigan ang magkapatid. Matapos marinig ang malupit na tono ni Harvey at makita ang malamig na tingin sa kanyang mukha. Agad namang nanginig si Weston, at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Gayunpaman, kaagad siyang natauhan, anak siya ng chairman ng $1 bilyong na kumpanya. Bakit siya matatakot sa isang probinsyano na mukhang ordinaryo? Anong karapatan mong magdesisyon para kay Cynthia, bastard ka? Galit na galit si Gisela. Mayroon akong isang tao upang tumingin sa iyo dati. Hindi ka man lang niya mahal, ikaw lang ang bayaw niya. Ikaw ay isang live-in na manugang, kung gayon. Kinuha mo ang lahat sa pamilya Zimmer. Pinakasalan mo ang kapatid ni Cynthia, ngunit narito ka pa rin at sinusubukang makipag-ugnay sa kanya. Gaano ka kawalang hiya? Wala kang laban sa kapatid ko. In love si kuya kay Cynthia.
Maaari lamang siyang maging kanya. Kahit na bumili siya ng peke, ito ay hindi sinasadya, gumastos pa rin siya ng maraming pera dito. Anong karapatan mong makipagkumpetensya? You're just a live-in son-in-law trying to get a piece of your sister-in-law. Hindi ka karapat-dapat. Ano ang maibibigay mo kay Cynthia? Wala. Sinamaan ni Gisela si Harvey ng isang mapagmataas na tingin. Hiniwalayan na ni Harvey ang kapatid ko. Wala sa iyo ang bagay na ito sa pagsama niya sa akin. Si Cynthia ay may malamig na tingin sa kanyang mukha, at ayaw niyang makitang napapahiya at naiinsulto si Harvey. At saka, hindi ko kailangan na bigyan niya ako ng kahit ano. Umuwi na tayo, Harvey. Malamig na tumawa si Gisela matapos marinig ang matigas na salita ni Cynthia. Cynthia, tinuturing kang diyosa sa ating unibersidad. Hindi ka ba nahihiya na pumili ng lalaking diborsyado na walang maibibigay sa iyo? Ano sa palagay mo ang sasabihin ng lahat tungkol sa iyo kung nagsimulang magsalita ang mga tao tungkol dito? Ngayong naging ganito na ang mga bagay, nagpasya si Gisela na durugan ng lubusan sina Harvey at Cynthia. Kasalanan nila kung bakit nilalabanan ang kapatid ko noong una. Paano ito? Kung ang bastard na ito ay makapagbibigay sa iyo ng kahit anong higit sa $1,000, aaminin ko ang pagkatalo. Ngunit magagawa niya rin ba iyon? Hindi siya makabili ng kahit isang piraso ng alahas sa isang stall sa tabi ng kalsada. Huwag kang ang walang muwang, Cynthia. Hindi ka kayang buhayin ng pag-ibig. Ang materialistikong kalakal ay ang batayan ng pag-ibig. Ngumiti ng mahina si Harvey kay Gisela. Sinong nagsabi na wala akong kayang bayaran? Hindi mo rin malalaman noong una pa lang. Ikaw, nanginginig sa galit si Gisela. Dito, napangiti si Weston. Kung talagang kaya mo, bigyan si Cynthia ng $1,000,000 na regalo. Kung gagawin mo ito sa harap ng lahat ng tao dito, ipinapangako ko sa iyo na hindi ko na siya guguluhin kailanman. Kung hindi, lumayo ka sa kanya. Hindi ka karapat-dapat.